Ano bang klaseng tanong iyan, Cloud? Kailan ka pa naging romantic at kailan ka pa naniwala sa pag-ibig? Seryosong tanong naman ni Raven sa kaibigan niya. Samantalang hindi naman ako mapalagay. Mahal nga ba ako ni Raven? Sa maiksing panahon na nagkakilala kami, minahal niya nga ba ako or baka naman pinapakisamahan niya lang ako ng maayos dahil nabuntis niya ako? We all know na si Fiona, di ba? Si Fiona ang gusto mo, muling tanong ni Cloud na labis kong ikinagulat. Biglang bumigat ang pakiramdam ko at umaasa ako na sana joke lang. Joke lang ang naririnig ko ngayon. Hey, ano ka ba? Paano naman nasali sa usapan natin si Fiona may asawa na siya, nakangiting tanong naman Raven sa kaibigan. Hindi mo pwedeng ideni ang tungkol sa bagay na iyan, Raven. Noon pa man, kahit noong nasa training pa tayo, alam na naming lahat na may gusto ka kay Fiona, seryosong sagot naman ni Cloud sa kaibigan. Pakiramdam ko bigla akong namanhid sa narinig. Hindi ako makapaniwala. Si Raven, in love kay Fiona noon pa? God! Paanong nangyari ito? Unfair para kay Jenny ang lahat-lahat, bro. Alam naming lahat na masyado kang nasaktan sa pagpapakasal ni Fiona, kaya mo ibinaling ang tingin mo kay Jenny. Tama ba ako? Muling bigkas ni Cloud. Sa pagkakataon na ito, hindi ko na. Namalayan pa nagpagpatak ng luha sa aking mga mata. Pakiramdam ko bigla akong sinampal ng katotohanan. Hindi pala fairy tale ang lahat kundi isang pagkukunwari lang. Hindi talaga nabubuo ang isang romantic na damdamin sa isang iglap lang. May dahilan ang lahat kaya napalapit sa akin si Raven. Isa lamang ba akong panakip butas? Masakit pala. Para akong sinampal ng katotohanan. Pakiramdam ko sa mga sandaling ito ang tanga-tanga ko. Bro, paano naman naging unfair sa kanya gayong pinili ko siyang pinaksalan? Inialay ko na sa kanya ang pangalan ko at magkakaanak na kami. She's the wife at kung ano man ang namagitan sa aming dalawa ay pinanindigan ko na, seryosong sagot naman ni Raven sa kaibigan niya. But you didn't love her. I am sorry. I think masyado na akong naging pakialamero. Hindi dapat ako nakikialam sa relasyon mo sa kanya, seryosong sagot naman ni Cloud. Sa panahon ngayon, mahalaga pa ba ang pag-ibig? Magkasama kami ngayon at lahat ginawa ko para mapasaya si Jenny. Naging tapat ako sa kanya at ginagawa ko naman ang lahat para maging masaya siya sa piling ko. I think, enough na iyan para maging masaya ang pagsasama naming dalawa, seryosong sagot naman ni Raven sa kaibigan niya. Hindi na ako nakatiis pa. Mabilis na akong naglakad paalis. Kapag patuloy pa kasi akong makikinig sa pag-uusap nila, mas lalo lang akong masasaktan. Hindi ko na kaya. Masyado nang masakit ang lahat at mas gusto ko na lang ang manahimik na muna. Mabilis ang hakbang na naglakad ako paalis. Nakasalubong ko pa nga si Ate Angela, pero hindi ko na din siya pinansin pa. Tuloy-tuloy lang ang aking pagpasok sa loob ng bahay at diretso ako ng kwarto. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto, napahagulhol na ako ng iyak. Hindi ko akalain na sa mismong araw ng kasal naming ito ay dadanas ako ng ganito kasakit na karanasan. Hindi ko akalain na iiyak ako ng ganito. Ang tuwa na nararamdaman ng puso ko kanina ay biglang naglaho. Napalitan iyon ng sakit at paghihinagpis. Hindi ko na malaman pa kung ano ang gagawin ko. Ang malaman na ibang babae pala ang gusto ng asawa mo ay napakasakit. Feeling ko may libo-libong karayom ang nakabaon sa puso ko. Ang sakit. Sobrang sakit. Wala sa sariling napaupo ako sa aking kama. Parang tubig ulan na patuloy sa pagbuhos ang luha sa aking mga mata. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang maging masaya sa kaalaman na may ibang gusto pala ang lalaking iniibig ko. Hindi ko alam. Ang unfair ng buhay. Ang akala ko magiging masaya ako sa piling ni Raven ay isang malaking pagkakamali. Nagtiwala ako ng husto sa kanya at akala ko talaga na kagaya ko, kayang-kaya niya din akong mahalin. Akala ko, kagaya ko nahulog na din ang loob niya sa akin pero nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali ang lahat at isang kahangalan. Namuhay lang pala ako isang ilusyon na akala ko kayang-kaya akong mahalin ni Raven. Hindi ko alam kung ilang oras na akong umiiyak pero bumalik lang ako sa huwesyo nang marinig ko ang mahinang katok sa pintuan ng kwarto. Dali-dali kong pinunsan ang luha sa aking mga mata at mabilis na nahiga ng kama at nagtalukbong ng kumot. Kung sino man ang nasa labas, ayaw ko na munang makipag-usap.
Hindi ko siya kayang harapin. Gusto kong mapag-isa. Jen, nasa loob ko ba? Pwede ba akong pumasok? Muli kong pinunasan ang luha sa aking mga mata nang marinig ko ang familiar na boses. Si Reven, nasa labas si Reven. Hindi ako umimik. Umaasa ako na sana umalis na muna siya dahil ayaw ko pa siyang makausap. Hindi ko kaya. Masyadong masakit sa kalooban ang mga naririnig ko kanina. Kaya lang, nang mapansin ko ang dahan-dahan na pagbukas ng pintuan ng silid, ipinikit ko ang aking mga mata at nagtulog-tulugan. Hey, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap sa labas narinig kong sambit niya. Malambing ang boses nito at kung hindi ko siguro narinig ang pag-uusap nilang dalawa ni Cloud, baka maniwala ako sa sinasabi niya ngayon Baka kilig to the highest level ang mararamdaman ng puso ko. Pero iba nang yaon. Ibang-iba na ngayon. Masakit na malaman na ang mismong asawa ko ay in love sa pinsan ko. Yes, sa dinami-dami ng mga babae dyan, bakit kay Fiona pa? Yes, bakit sa kanya pa na pinsan ko, alam kaya ito ng pinsan ko? Ang sakit naman. Sobrang sakit. Jen, anong nangyari? Teka lang, masakit ba ang ulo mo? Malumsnay na may kalakip na lambing sa boses ni Raven, habang sinasabi niya ang katagang iyon. Hindi ko na napigilan pa ang pagpatak ng luha sa aking mga mata dahil doon. Bigla ko tuloy na itanong sa sarili ko. Totoo kaya ang ipinapakita niyang pag-aalaga at paglalambing sa akin, or baka naman ginagawa niya ito dahil isa lamang akong panakip-butas. Isa lamang akong laruan or kasangkapan na ginagamit niya para makalimutan niya ang pinsan ko na kasal na din sa ibang lalaki. Hey, sweetie, anong nangyari? Teka lang, umiiyak ka ba? Seryosong muling tanong niya. Pigil ko ang sarili kong mapahikbi kasabay ng dahan-dahan na pagmulat ng aking mga mata. Jen, ayos ka lang ba? Teka lang, may masakit ba sa iyo? Gusto mo bang dalhin kita sa doktor? Seryosong tanong nito. Kaagad naman akong umiling habang dahan-dahan akong bumabangon mula sa pagkakahiga sa kama. Then, tell me. Bakit ka umiiyak? May problema ba? Teka lang, alam mo bang kanina pa kita hinahanap? Sobrang nag-alala ako sa iyo, seryosong muling tanong niya sa akin. I am sorry, Raven. Medyo sumakit kasi ang ulo ko kaya nagpasya na akong umakyat dito sa silid. Sagot ko din naman dito sabay iwas ng tingin. Ayaw kong mabasa nito sa pamamagitan ng mga mata ko na nasasaktan ako. Na hindi ako komportable na kausap siya ngayon. Baka naman nagugutom ka lang. Teka lang, ikukuha kita ng makakain. Seryosong sagot niya. Kaagad naman akong umiling. Busog pa ako. Pwede bang ikaw na muna ang bahala sa mga bisita natin? I mean, gusto kong matulog na muna, Raven. Please, kung sakaling may maghanap sa akin, pwede bang magdahilan ka na muna, seryosong bigkas ko. Napansin ko ang pag-aalangan sa mga mata nito sabay iling. Hindi kita kayang iwan sa ganyang sitwasyon. Kailangan mo ako, diba? Seryosong tanong niya. Pilit naman akong ngumiti. May party pa sa ibaba at nakakahiya naman sa kanila kung sabay tayong mawawala. Sige na, ikaw na muna ang bahala sa mga bisita. Kung sakaling bumuti-buti ang pakiramdam ko, bababa din ako. Sa ngayon, hayaan mo muna akong magpahinga, nakangiting sagot ko sa kanya. Napansin ko ang pag-aalangan sa mga mata nito bago dahan-dahan na tumango. Okay, bababa lang ako sa saglit pero babalikan din kaagad kita dito. Magpahinga ka na. Baka pagod lang iyan kaya sumakit ang ulo mo bigla, nakangiting sagot niya sa akin. Inalalayan niya pa ako na muling maihiga sa kama. Bago siya tuluyang umalis, binigyan niya pa ako ng magaang halik sa noo, sabay haplos sa pisngi ko. Magpahinga ka na muna, sweetie. Aasikusahin ko lang ang mga bisita natin at babalikan kaagad kita dito, nakangiting wika niya. Pilit ang ngiting tumango ako. Kinumutan niya pa ako bago ito nagmamadaling lumabas ng kwarto. Nang tuluyan nang makalabas ng silid si Raven at mapag-isa ako, muling pumatak ang masaganang luha sa aking mga mata. Hindi ko siya kayang kumprontahin dahil natatakot ako sa posibleng maging sagot niya sa akin. Kaya lang hindi ko alam kung hanggang saan at kailan ko kayang dalhin sa puso ko ang masakit na katotohanan, pero isa lang ang sigurado ako. Ang sakit, sobrang sakit. Sa kabila ng sakit ng puso na nararamdaman ko, ay hindi ko na pala namalayan pa na nakatulog na pala ako.
Nagising na lang ako na wala pa rin sa tabi ko si Raven at nang titigan ko ang orasan na nasa bedside table, doon ko napagtanto na halos 2:00 na pala ng madaling araw. Dali-dali akong bumangon. Sumilip ako sa salamin na bintana ng silid at tumitig sa ibaba at mula sa kinaroroonan ako, tanaw na tanaw ko si Raven kasama ang mga kaibigan nito na nag-iinuman. Kung hindi ako maaring magkamali, kasama sila Kuya Brian gayon din si Kuya Kobe. Hindi ko mapigilan ang mapabuntong hininga. Nagpasya na muna akong gumamit ng banyo. Gusto kong maghilamos kasi namamaga ang mga mata ko. Siguro dahil sa sobrang pag-iyak kanina. Pagkatapos noon, nagpalit ako ng mas komporbleng damit at nagpasayang lumabas ng kwarto. 4 na buwan pa lang ang aking tiyan at hindi pa halata ang baby bump. Gayunpaman, kailangan kong mag-ingat. Nasa critical stage pa rin ako ng pagbubuntis kaya naman kailangan kong ingatan ang aking sarili. Pagkalabas ko ng silid, bumaba ako ng hagdan at lumabas ng bahay. Tinahak ko ang daan patungo sa garden kung saan nag-iinuman pa rin sila Raven, kasama ang mga kaibigan nito pati na din ang kapatid at mga pinsan ko. Jen, kaunting hakbang at malapit na sana nang marinig ko ang pagtawag ni Fiona sa pangalan ko. Naglalakad ito pasalubong sa akin habang akbay ito ang asawang si Harry. Kakatapos lang ng inuman. Lasing na ang lahat. Kumusta? Balita ko, sumakit daw ang ulo mo ah. Ayos ka na ba ngayon? Seryosong tanong nito sa akin. Pilit naman akong ngumiti. Dala-dala ko pa rin sa puso ko ang katotohanan na itong pinsan kong si Fiona ang mahal ni Raven. Kung ganoon, matagal na pala silang magkakakilala. Pero paano kaya? Kailan ko lang din kasi talaga ito nalaman saka anong training ang tinutukoy ni Cloud na nagkasama sila. Medyo sumama ang pakiramdam ko kanina, kaya itinulog ko na lang muna. Pasensya na pinsan, hindi ko kayo naistiman ng maayos kanina, pilit ang ngiting sagot ko. Ayos lang. Ano ka ba, walang problema. Siya sige na magbabanyo lang itong si Harry pagkatapos nito, uuwi na din kami. Congratulations ulit sa wedding niyo insan. Wish you all the best nakangiting muling wika nito at habang alalay si Harry, naglakad na sila paalis. Hindi ko mapigilang sundan ng tingin ang pinsan kong si Fiona, pati na din ang asawa nitong si Harry. Saksi ako kung gaano kamahal ng pinsan ko ang asawa niya pero aware kaya siya na may gusto si Raven sa kanya. Niligawan kaya siya ni Raven noon? Alam kaya ni Fiona na mahal siya ng asawa ko? Sa naisip kong iyon, lalong bumigat ang pakiramdam ko. Nagbabadya na naman ang luha sa aking mga mata, kaya naman malalim akong napabuntong hininga. Hindi ako dapat umiyak ngayon. Saka ano ba, hindi din ako dapat magalit sa pinsan ko. Mahal siya ni Raven pero hindi niya naman siguro kasalanan, di ba? Maybe, kasalanan ko dahil hindi ko kinilala ng husto si Raven tapos nagpabuntis kaagad ako dito. Sa naisip kong iyon, lalo akong nakaramdam ng paninikip ng aking dibdib. Ipinilig ko ang aking ulo at naglakad patungo sa mesa nila Raven. Mukhang lasing na nga yata sila dahil nakayukyok na si Cloud sa mesa samantalang sila Kuya Kobe at Kuya Brian ay tulog na habang nakasandal sa kanilang upuan. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at nilapitan ko si Raven na noon ay tulog na din yata. Hinawakan ko ito sa balikat at marahang nyugyog. Raven! Gising na. Lipat ka na muna sa kwarto para makapwesto ka ng maayos, marahang sambit ko. Dahan-dahan naman itong nagmulat mga mata at direktang tumitig sa akin. Jen, bakit ka pa bumaba? Akala ko ba masama ang pakiramdam mo? Seryosong tanong nito sa akin. Pilit akong nagpakawala ng ngiti bago ko siya sinagot. Nagising ako na wala ka pa sa kwarto kaya naisipan kitang puntahan dito. I think, lasing na din ang mga kasama mo. Kaya mo pa bang maglakad? Sa kwarto na tayo, seryosong sagot ko sa kanya. Mula sa kinaroroonan namin, natanaw ko ang paglabas mula sa loob ng bahay nila Ate Angela, pati na din ni Ate Nicole. Mukhang sinusundo din nila ang mga asawa nila kagaya ko. Well, kaya pa. Kayang-kaya. Teka lang, nakaalis na ba sila Fiona? Seryosong tanong ni Raven sa akin. Ang pilit ng ngiti na nakaguhit sa labi ko kanina ay biglang naglaho. Muli kong naramdaman ang kurot ng puso habang pinipigil ko ang sarili ko na maiyak. Sa dami ng mga bisita namin kanina, pangalan talaga ni Fiona ang nabanggit niya. Ganoon na ba talaga kalaki ng pagkagusto niya sa pinsan ko?
Ah, nakasalubong ko siya kanina habang papunta ako dito at sinabi nito sa akin na uwi na daw sila. Kaswal na sagot ko sa kanya habang hindi ko inaalis ang pagkakatitig sa mukha nitong si Raven kung saan nakikita ko ang pagkadismaya sa mukha nito. Ganoon ba? Okay, sige, pasok na tayo ng kwarto para makapagpahinga na. Pilit ang ngiti sa labi na sagot ni Raven sa akin. Mula sa pagkakaupo, mabuhay itong tumayo habang nakahawak ako sa braso nito. Gusto ko siyang alalayan kaya lang, ang bigat niya pala. Ang hirap. Hindi ko yata kaya eh. Jen, lasing na ba siya? Tutulungan ka na naming alalayan siya patungo sa kwarto niyo. Nasa ganoon kaming senaryo nang siyang paglabas naman mula sa loob ng bahay nila, Kuya Jaylord at Kuya Andrew. Si Kuya Jaylord ay asawa ng pinsan kong si Ate Brianna samantalang si Kuya Andrew naman ay asawa ni Ate Butter. Naku, pasensya na kayo kuya ha. Pati kayo, naistorbo pa namin, nahihiya kong sagot sa kanila. Ayos lang. Paalis na din sana kami pero bago iyan, tutulungan ka na muna namin na maiakyat ng kwarto iyang asawa mo. Buntis ka pa naman at mahirap na baka mapuwersa ka, sagot naman ni Kuya Jaylord sa akin. Nahihiya naman akong tumango at tuluyan ko nang binitiwan si Raven at tuluyan ko nang ipinagkatiwala ito sa kanila. Susunod na lang ako ng kwarto pero bago iyan, kakausapin ko na muna sila Ate Butter at Ate Brianna na noon ay kakalabas lang din ng bahay. Mukhang paalis na din yata sila. Mga ate, congratulations ulit sa wedding mo, bunso. Actually, hindi pa sana kami aalis kaya lang, dadaan pala ng Hacienda Montenegro sila Brianna at Jaylord bago sila babalik ng 8th, nakangiting wika ni Ate Butter. Siya ang panganay kong kapatid at kakambal niya si Kuya Kobe. Maagang nag-asawa itong si Ate Butter na tuluyan ng nanirahan sa Hacienda Montenegro. Lumuluwas lang ito ng Manila kapag may importanteng okasyon ang pamilya. Ganoon ba? Akala ko pa naman magstay kayo ng matagal dito sa Manila, ate, sagot ko din naman kaagad dito. Iyon sana ang balak namin pero alam mo naman start na ng pasukan ng mga bata sa school. Gustuhin man namin magstay ng matagal, hindi talaga pwede, nakangiting sagot nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng lungkot. Hindi ko na kasi maalala kung kailan kami huling nagkaroon ng medyo matagal-tagal na bonding. Naging abala kasi talaga silang lahat sa mga buhay-buhay nila simula nung nagsipag-asawa sila. Kung hindi naman hectic ang schedule niyong mag-asawa ni Raven, pwede naman kayong sumunod sa amin sa Hacienda Montenegro. Welcome na welcome kayo doon. Isa pa, 1 week stay doon sila Brianna, hindi ba cause, baling ni Ate Butter sa pinsan naming si Brianna. 1 week, dahil gusto pa ng mga bata na maligo sa ilog at sumakay ng kabayo, nakangiting sagot ni Ate Brianna sa akin. Ganoon po ba? Sige po, subukan ko pong yayain si Raven. Thank you po mga ate. Ingat kayo sa biyahe, nakangiting sagot ko din naman kaagad sa kanila. Maayos nang naihatid si Raven sa silid dahil nakabalik na sila Kuya Andrew at Kuya Jaylord Okay, wish you all the best, bunso, sagot naman kaagad sa akin ni Ate Butter at niyakap pa ako nito at hinalikan sa pisngi. Automatikong gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko. Siguro, kung hindi maagang nag-asawa itong si Ate Butter, ang dami siguro naming bonding. Sayang nga lang dahil ang aga nitong pumasok sa buhay pag-aasawa. Pero ayos na din, napansin ko kasing naging masaya naman ito sa piling ni Kuya Andrew. Mabait si Kuya Andrew at kitang-kita ko din naman kung gaano nito kamahal si Ate Butter. Thank you, 8. Hayaan niyo po, bibisita po ako sa Hacienda Montenegro kapag magkaroon kami ng time ni Raven. Thank you nga din pala dahil dumating kayo sa kasal ko, nakangiting sagot ko dito. No problem. Magkapatid tayo at kung sakaling may problema, don't hesitate to call me, okay, nakangiting sagot nito sa akin. Bumitaw na ako sa pagkakayakap dito at nakangiting tumango. Good night, Jen. Hangad naming lahat ang masayang pagsasama niyo ng asawa mong si Raven, nakangiting sabat naman ni Ate Brianna. Thank you, 8. Sana sa susunod na bakasyon niyo dito sa Pinas, tagalan niyo naman po. Nakakamiss din po kasi kayo nakangiting sagot ko dito. Well, actually, may plano kami ni Jaylord na muling manirahan dito sa Pinas. May mga tinatapos lang kaming trabaho tungkol sa negosyo sa AFI, pero kapag masettle na ang lahat, babalik din kami dito sa Pinas para dito na manirahan, nakangiting sagot nito sa akin.
Pagkatapos makapag-usap sa kanila ni Ate Brianna at Ate Butter at makapagpasamat kina Kuya Andrew at Kuya Jaylord, tuluyan na din silang umalis samantalang ako naman ay bumalik na ng kwarto. Pagdating sa kwarto, naabutan ko si Raven na nahihimbing nang natutulog sa ibabaw ng kama. Malungkot ko itong tinitigan. Muling nanumbalik sa alaala ko ang narinig na pag-uusap nilang dalawa ni Cloud kanina at muling nanumbalik ang kirot na nararamdaman ng puso ko. Masakit pa rin pala isipin na may mahal siyang iba. Pero bakit? Bakit niya pa ako kailangang pakasalan? Dahil lang nabuntis ako. Ang unfair niya naman. Hindi ko na naman mapigilan ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Ayaw ko na sanang umiyak na muna dahil nakakaramdam na naman ako ng self-pity. Kaya lang, hindi ko talaga kaya eh. Masakit kasi talagang isipin na baka hindi ako matutunan na mahalin ni Raven kahit kailan dahil pag-aari na ng ibang babae ang puso nito at walang iba kundi si Fiona. Ah Jen, sweetie, ano ang ginagawa mo dyan? Matulog na tayo, dali-dali kong pinunasan ang luha sa aking mga mata nang bigla na lang itong nagsalita. Hangat maari, ayaw kong makita ako nito na umiiyak. Baka kasi pagtawanan niya lang ako eh. Ha? Ah, okay. Saglit lang, gagamit lang ako ng banyo, tapos matutulog na din ako. Sagot ko din naman kaagad sa kanya, at mabilis na akong naglakad patungo sa banyo. Naiihi kasi ako eh. Saka, magpapalit din ako ng damit pantulog para kahit papaano, komportable ako sa pagtulog ko mamaya. Ginawa ko na muna ang aking evening routine pagkatapos niyon, dali-dali na akong lumabas ng banyo. Didiretso sana ako sa walk-in closet nang mapansin kong nakaupo na si Raven sa gilid ng kama at halatang hinihintay nito ang paglabas ko. Bakit ka bumangon? Nakainuin ka at dapat matulog ka na muna, wika ko dito. Jen, don't worry, kaya ko ang sarili ko. Nagulat nga ako kanina dahil pinaalalayan mo pa ako sa asawa ng kapatid at asawa ng pinsan mo eh. Sagot naman kaagad nito sa akin. Naglakad na din ako palapit sa kanya at pagkalapit ko ay nagulat pa ako nang bigla na lang ako nitong hawakan sa aking kamay. Matulog na tayo. Kanina ka pa hinahanap ng katawan ko, Jen, seryosong wika niya sa akin habang matiim siyang nakatitig sa aking mga mata. Ha? Teka lang, magpapalit muna ako ng damit pantulog. Matulog ka na. Nakainom ka at kaya ko pa. Kanina ang kasal natin and supposed to be ngayong gabi ang unang gabi nating dalawa bilang mag-asawa. Jen, kailangan nating gumawa ng ritual para sa masaya at maayos nating pagsasama, nakangiting wika nito sa akin. Ha? Pero, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang bigla niya na lang akong hilain na siyang dahilan kaya napaupo ako sa kandungan nito. Hindi ako lasing kung iyan ang iniisip mo. Actually, kaya ko pa. Nakangiting wika niya sabay dampi ng labi niya sa punong tainga ko. Hindi ko naman mapigilan ang mapapikit dahil sa ginawa niyang iyon. Kakaibang kiliti ang nararamdaman ko kasabay ng pag-iinit ng aking katawan. Lalo na nang bigla na lang nitong sakupin ang labi gamit ang labi niya. Naamoy ko pa nga sa hininga ni Raven ang alak na ininom nito kanina na para bang nagpalasing sa akin at pumukao sa pagnanasa sa aking katawan. Naghihinagpis ang puso ko kanina sa pait sa mga nalaman ko tungkol sa babaeng mahal nito, pero iba naman ngayon. Kaya kong baliwalin ang lahat lalo na at ramdam ko naman sa mga haplos niya kung gaano ako kahalaga sa kanya. Raven, teka lang di. Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang walang sabi-sabing itinaas nito ang suot kong blouse at walang pag-aalinlangan na hinubad iyon. Sunod niyang ginawa ay ang pagtangal sa hook ng aking bra. At nang bumulaga sa mga mata niya ang aking bundok, walang pag-aalinlangan na basta niya na lang sinapo at marahang nilamas. Lalong sumiklab ang matinding pagnanasa sa buo kong pagkatao dahil sa ginawa niyang iyon sa akin. Ito ang mahirap sa akin eh. Sa isang halik at hapos lang nitong si Raven, kaagad ako nitong napaamo. Mahal ko na siya at hindi ko talaga siguro kakayanin kung sakaling mawala siya sa akin. Halik pa lang, alam kong okay na ako. Basta nandito lang siya sa tabi ko, kakapit ako kahit na ano pa man ang mangyari. Ako ang asawa at nasa akin na ang lahat ng karapatan. May ibang babaeng nagmamay-ari sa puso ngayon nitong si Raven, pero hindi ako susuko at gagawin ko ang lahat para mahalin din ako nito. Patuloy na naglalakbay ang labi ni Raven sa buo kong katawan. Hindi ko na din namalayan pa ang bawat na ungol na lumalabas sa aking bibig.
Isa lang din kasi ang alam ko ngayon, masaya ako sa ginagawa naming dalawa. Raven, mahina kong anas. Nasa ibabaw ko siya at ramdam ko ang kahabaan niya sa may aking tiyan. Hindi ako mapakali. Lasing na din ako sa matinding pagnanasa. Ramdam ko ang bawat paghagod ng kanyang dila sa aking balat. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko basta excited na ako sa susunod na kaganapan na mangyayari sa aming dalawa. Mula sa aking liig, naglakbay ang halik niya patungo sa aking dibdib. Lalo naman akong mapaliyad dahil sa kakaibang kiliti na nararamdaman ko sa buo kong pagkatao. Ang sarap, sobrang sarap lalo na nang salitan niya nang sinususo ang magkabilaan kong pasas na pink. Shit, this is it. Ang galing ng asawa ko pagdating sa kama. Wala akong masabi. Raven please, mahina kong anas. Feeling ko kasi pinapasabik niya na din ako eh. Hanggang sa namalayan ko na lang nakusa nang humahaplos ang kamay ko sa likuran niya. Gets marahil ni Raven ang kung ano ang ibig kong sabihin, kaya naman muli itong pumantay sa akin. Tuluyan na nitong nilubayan ang aking magkabila ang dibdib at muli siyang umiitas sa akin. Tinitigan niya ako sa aking mga mata kasabay ng mahina niyang anas. Fiona, God! You're here, mahina niyang bigkas na parang isang bomba na sumabog sa pandinig ko. Gulat akong napatitig sa kanya. Dinig na dinig ko. Binangit niya ang pangalang Fiona sa mismong pagmumukha ko. Raven Anongki, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang muli nitong inangkin ang labi ko. Kaya lang wala na mas nanaig na kasi ang sama na loob ng naramdaman ko. Fiona, nasa kalagitnaan kami ng paglalaro, tapos babanggitin niya ang pangalan ng pinsan ko. Sa sobrang sama na loob ng naramdaman ko, malakas kong naitulak si Raven sa ibabaw ko. Hindi marahil nito na paghandaan ang ginawa ko, kaya naman kaagad na nakawala ako mula sa pagkakaganya. Mabilis akong bumangon at mabilis na itinakip ang kumot sa aking katawan. Hey Jen, anong nangyari? Bakit? Nagtatakang tanong ni Raven sa akin. Kahit na anong pigil ko, kusa nang pumatak ang luha mula sa aking mga mata. Ask yourself, Raven. Bakit nga ba? Seryosong sagot ko naman sa kanya. Napansin ko ang pagtataka sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? I understand kung ayaw mo. Wala naman akong magagawa, huwag ka lang magalit sa akin, seryosong sagot niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapaismid. Seryoso ko siyang tinitigan sa mga mata habang patuloy ang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Kaninong pangalan ang binangit mo kanina, Raven? Seryosong tanong ko. Napansin kong nagsalubong ang kilay niya habang nababasa ko pa rin sa mga mata niya ang matinding pagkalito. Ano ba ang ibig mong sabihin? Kanino pa bang pangalan ang babangitin ko, gayong dalawa lang naman tayo dito sa silid? Come on, Jen. Hindi ka dapat umiyak sa mga walang basehang bagay, seryosong wika niya. Walang basehang bagay? Kailan pa naging appropriate sa buhay mag-asawa na nasa gitna tayo ng paglalaro at ibang pangalan ang binanggit mo, Raven? Seryoso at patuloy ako sa pagluha habang sinasabi ang katagang iyon. Ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Kaninong pangalan ang nabangit ko kanina para magkaganyan ka? Seryosong tanong nito. Kaninong pangalan? Alam mo kung kaninong pangalan ang nabangit mo kanina, Raven. Tanungin mo ang sarili mo kung sino ang mahal mo at masasagot mo ang tanong mong iyan sa akin ngayon. Seryosong wika ko sa kanya. Muli itong natigilan. Isang malakas na buntong hininga ang kumawala sa bibig nito bago ito dahan-dahan na bumaba ng kama. I think bunga lang ng pagbubuntis mo iyan. May tantrums ka at may mga bagay na gusto ka na naman sigurong hindi nakuha. Tell me, ano ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo, seryosong sagot niya sa akin. Napansin kong isa-isa na nitong dinadampot ang nagkalat naming mga damit sa sahig. Wala akong tantrums. Sa ngayon hindi na din ako sigurado kung tama ba na nagpakasal ako sa iyo. Bakit mo nabangit ang pangalan ng pinsan ko kanina habang nasa kalagitnaan tayo ng paglalaro ng apoy? Bakit? Umiiyak kong tanong dito. Gulat namang napatitig sa akin si Raven. Hindi marahil makapaniwala sa narinig nitong kataga mula sa akin. Mahal mo ba siya? Mahal mo ang pinsan ko tapos ako itong nilalandi mo? Ano ba ako sa iyo, Raven? Isa lamang ba akong panakip butas? Umiiyak kong tanong sa kanya. Nakakaramdam ako ng paninikip ng dibdib dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko ngayon.
Hindi ko talaga akalain na dadanasin ko ang ganitong bagay. Ano ba ang ibig mong sabihin? Jen, hindi kita maintindihan, seryosong sagot naman sa akin, Raven, na lalong nagpadagdag sa sakit at bigat na nararamdaman ko ngayon. Magdedeni pa talaga eh. Pwede naman niyang aminin sa akin ang lahat. Ano ba ang mapapala niya kung sakaling ilihim niya pa sa akin ang tungkol sa bagay na ito? Ano ang ibig kong sabihin? Raven, pangalan ng pinsan ko ang nabangit mo kanina. Huwag ka nang magkaila pa, mahal mo siya, di ba? Mahal mo si Fiona, seryosong tanong ko. Kaagad namang itong napaiwas ng tingin sa akin. Isa-isa nitong isinuot ang mga kasuotan na nahubad kanina. Pagkatapos noon, naglakad ito patungo sa sofa at nahiga. Halos mag-umaga na. Matulog ka na muna, malamig pero seryoso ang boses na wika nito sa akin. Lalo akong napahagulhol ng iyak. Hindi ko akalain na aabot kami sa ganitong sitwasyon. Ang sama. Sobrang sama ng kapalaran sa akin. Muli akong napatitig kay Raven. Tuluyan na din itong nakahiga sa sofa. Nakatalikod sa gawi ko kaya hindi ko alam kung gising or tulog na ba ito. Ganoon lang kadali para dito ang iwasan ang pag-uusap naming ito. Gusto kong marinig ang explanation niya pero bakit ang damot-damot niya? Bakit ayaw niya akong tapatin? Nagpasya na din akong muling mahiga ng kama. Nagtalukbong ng kumot at pinilit ang sarili ko na matulog na pero hindi ko talaga kaya. Naninikip ang dibdib ko sa sobrang sakit. Hindi ko alam kung paano ko siya pakikitunguhan simula ngayon. Kung saan na ikasal na kami, saka ko naman nalaman ang malaki nitong sekreto. Sobrang unfair ng buhay. Naging mabuti naman akong tao, pero bakit ako pinaparusahan ng kapalaran ngayon? Simple lang naman ang gusto ko eh. Iyon ay ang mahalin din ako ng taong mahal ko. Iyon lang at wala nang iba. Dahil sa sobrang sama ng loob na. Nararamdaman ko, ni hindi ko na namalayan pa na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako kinaumagahan sa mataas na sikat ng araw na tumatago sa bintana na nagmumula sa aking silid. Mabigat man ang pakiramdam dahil sa halos magdamag kong pag-iyak, wala na akong nagawa pa kundi ang bumangon na muna. Nagulat pa nga ako nang mapansin ko na may suot na akong damit ngayon. Ang alam ko kasi, nakatulog ako kanina na hubot-hubad. Maaring habang tulog na tulog ako, binihisan ako ni Raven. Nang maisip ko si Raven, napatingin ako sa sofa at ganoon na lang ang pagkadismaya ko nang mapansin ko na wala na siya doon. Maaring maaga itong bumangon at lumabas ng silid. Malungkot akong napangiti. Sobrang bigat sa pakiramdam ang ganito. Feeling ko, ito yata ang tunay na heartbreak eh. Hindi ko ito naranasan kay Jefferson. Noong nagkahiwalay kami ni Jefferson, umiyak ako pero hindi ganito kabigat ang nararamdaman ko. Feeling ko bigla akong nawalan ng gana sa lahat ng bagay. Feeling ko, nakakatamad bumangon at lumabas ng silid. Wala sa sariling napahawak ako sa aking tiyan. Maliit pa lang ang umbok nito. 4 na buwan pa lang akong buntis at kahit na natatamad akong bumangon, kailangan kong pilitin ang sarili ko. Nagugutom ako at isa pa nandito kami sa bahay ng parents ko. Sa mismong bakuran ng bahay ginanap ang reception party kagabi at mismong ang bakuran din ng bahay ang naging peping saksi sa natulklasan kong lihim na damdamin ni Raven para kay Fiona. Sa naisip kong iyon, muli na namang nagbabadya ang luha sa aking mga mata na kailangan kong pigilan. Hindi ako dapat umiyak. Baka mahalata na ako nila mommy at baka kung ano-ano pa ang itatango nila sa akin. Sakan lang siguro ako iiyak ng todo kapag nakauwi na ako sa bahay ni Raven. At least doon walang makakapansin. Tuluyan na akong bumaba ng kama at ginawa ang aking morning routine. Nagpalit na din ako nga damit at nang masiguro ko na maayos na ang hitsura ko saka ako nagpasyang lumabas ng kwarto. Pinilit kong humiti habang naglalakad ako at binabaybay ko ang way patungo sa hagdan. Tiyak kasi ako na sa mga oras na ito, nasa dining area na sila mommy at daddy at hindi nga ako nagkamali. Naabutan ko nga sila na kumakain ng breakfast, kasama sila Kuya Kobe at Ate Nicole. Wala si Raven at hindi ko alam kung nasaan ito. Huwag naman sana na basta na lang akong iniwan ito sa dito sa bahay. Kung sakali, hindi ko talaga alam kung ano ang isasagot ko kina mommy at daddy kung magtatanong sila. Good morning po, pilit kong pinasigla ang boses na bati ko sa kanila. Sabay-sabay naman silang bumati pabalik sa akin. Good morning, bunso. Teka lang, umiiyak ka ba?
Bakit parang namamaga naman yata ang mga mata mo? Seryosong tanong ni Mommy sa akin. Sabi ko na nga ba kilalang kilala talaga ako nitong si Mommy at alam na alam talaga nito ang kung ano ang mga nararamdaman ko. Morning sickness na naman po, Mom. Ang hirap nga po eh. Hindi ko po alam kung hanggang saan ako lulubayan ng morning sickness na iyan. Sawang-sawa na po ako sa kakasuka. Pagdadahilan ko pero ang totoo, hindi na ako nakakaramdam ng morning sickness sa loob ng 2 linggo na nakalipas. Ganoon ba? Nako, ganyan talaga minsan anak. May mga babae talaga na sobrang selan kung magbuntis, sagot naman kaagad ni Mommy sa akin. Pilit naman akong umiti at naupo na ako sa bangkanting upuan. Siya nga pala anak, nagpaalam kanina si Raven sa amin. May pinapabili ka daw na pagkain sa kanya, kaya maaga siyang umalis. Babalik din naman kaagad siya, kaya naman kumain ka na muna, nakangiting muling wika ni Mommy. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Kailan pa ako nag-utos kay Raven na ibili ako ng makakain? Sa naisip kong iyon, muling kinain ng matinding lungkot ang puso ko. Pati ba naman sa mga magulang ko, magsisinungaling din ang Raven na iyon? Hindi pa ba nakakabalik ang asawa mo? Tanong sa akin ni Ate Nicole. Asawa siya ng kuya ko Biko. Pagkatapos kumain kanina ng breakfast, nagpa siya akong tumambay na muna dito sa garden. Nagpapababa ng kinain at the same time hinihintay ko ang pagbalik ni Raven. Hindi ko alam kung saan ito nagpunta dahil pagkagising ko kanina wala na ito. Baka iniwan na ako or baka nauna nang umuwi ng bahay. Iniiwasan marahil ang sumbat ko dahil sa nangyari kagabi. Hindi pa eh. Hindi pa siguro nahanap ang mga pagkain na pinapabili ko sa kanya, sagot ko din naman. Sasakyan ko na lang ang kasinungalingan na sinabi ni Raven sa mga magulang ko para may dahilan ito na umalis kaninang umaga. Ganoon ba? Pero bakit namamaga ang mga mata mo? Umiyak ka ba? May problema ba? Seryosong muling tanong nito sa akin. Natigilan ako. Nag-iwas ng tingin sa kanya at malakas na napabuntong hininga. Grabe, ang galing naman nitong si Ate Nicole. Natumbok niya talaga ang kung ano man ang nararamdaman ko ngayon? Masyado na bang halata ang mga mata ko kaya nasabi niya ito? Ate wala. Ayos lang ako, pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Hindi mo maikakaila ang lungkot na nakaguhit sa mga mata na may problema ka. Ikaw lang yata ang bagong kasal na nakilala ko na hindi masaya. Seryosong sagot nito sa akin. Muli akong natigilan. Hindi ko mapigilan ang mapasalikop ang dalawa kong palad. Sasabihin ko ba sa kanya na may problema nga ako? Pero, paano? Ate wala talaga. Pasensya na pero. Hindi naman ako magtatanong ng reason eh. Pero tandaan mo Jen, ang buhay pag-aasawa ay hindi madali. Nandoon ang problema, sakit ng kalooban ang kung ano-ano pa kaya dapat ready ka sa mga ganoong bagay. Seryosong wika nito sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Hindi sa lahat ng oras masaya. May mga bagay kayong hindi mapagkakasunduan kaya dapat palagi kayong nag-uusap. Huwag kang magkimkim ng sama ng loob sa puso mo. Kung may problema, sabihin mo sa kanya, muli nitong bigkas. Mariin kong naipikit ang aking mga mata kasabay ng luha na biglang kumawala sa akin. Kung alam ko lang na pag-aari pala ng ibang babae ang puso ni Raven, hindi na sana ako nagpakasal dito. Ate, hindi ako mahal ng asawa ko. Mahina pero seryoso kong bigkas. Gulat naman ang kaagad na rumihistro sa mukha ni Nicole. Hindi siya makapaniwala. Ano? Anong sabi mo? Teka lang, tama ba iyong narinig ko mula sa iyo, Jen? Paanong? Yes, tama ang narinig mo ate. Alam mo, sana panaginip na lang ang lahat eh. Hindi ko kaya. Ang sakit pa. Sobrang sakit, umiiyak kong sambit. God, paanong hindi kanya mahal? Baka naman nagkamali ka lang. Pinakasalan kanya at imposible naman yata iyang sinasabi mo ngayon, Jen, seryosong sambit nito. May iba siyang babaeng gusto, ate. May iba siyang mahal kaya imposible nang mahalin niya din ako, muli kong bigkas. Gulat pa rin ang nababasa ko sa mukha nito kaya muli akong nagsalita. Kung nalaman ko lang siguro ito ng mas maaga, hindi na sana ako nagpakasal sa kanya eh. Masakit marinig na habang magkatabi kami sa ibabaw ng ibang babae ang nabanggit niya.
Para akong sinampal ng katotohanan na hindi pala lahat ng nagpapakasal ay masaya at isa na ako doon. Muli kong bigkas habang pinupunasan ko ang luha sa aking mga mata. Kaya lang pasaway kasi talaga ang luha ko eh. Hindi maampat-ampat. Walang katapusang pagdaloy. Siguro dahil masyado pang sariwa ang lahat-lahat. Siguro kapag medyo magtagal-tagal pa, baka masanay din ako. Jen, kailangan mong kayanin ang lahat. Nandito na ito eh. I think isa lamang itong pagsubok at pasasaan ba at malalagpasan mo din ito. Seryoso nitong sagot. Hindi ko alam, ate. Hindi ko alam. Itong baby na lang na nasa sinapupunan ko ang nagpapalakas ng loob sa akin eh. Down na ako. Kagabi ko lang nalaman ang tungkol dito pero feeling ko para na akong naupos na kandila dahil sa sakit, umiiyak kong sambit. Kaya mo iyan. Huminga ka ng malalim at tama iyan. Isipin mo ang baby na nasa sinapupunan mo. Hindi pa katapusan ng mundo. Pasasaan ba at maayos din ang lahat, seryoso nitong sagot sa akin. Teka lang, alam ba ng babaeng iyon na gusto siya ni Raven? Palihim ba silang nagkikita, seryosong tanong ni Ate Nicole. Saglit akong nag-isip bago umiling. I think hindi alam ng babae na gusto siya ni Raven. I don't know. Sana hindi niya nalang malaman ito at besides, may asawa na din ang babaeng iyon, muli kong sambit. Iyon naman pala eh. Kung wala naman palang namamagitan sa dalawa, dapat ka pa ring magpasalamat. Ibig sabihin, wala naman sigurong balak na lokohin ka ni Raven. Baka nga tinuturuan niya na din ang sarili niya na mahalin ka. Hindi mo ba napapansin, sa ilang buwan na nagkasama kayo sa iisang bubong, hindi ba't inaalagaan ka niya? Yes. Inaalagayan niya ako pero hindi ko pa rin maiwasan na masaktan. Ano na lang ang mangyayari sa aming dalawa kung one-side love ang meron kami? Natatakot ako na baka hindi din kami magtatagal eh, umiiyak kong bigkas. Huwag kang matakot, Jen. Hindi mo dapat katakutan ang isang bagay na hindi pa nangyayari. Huwag mong hayaan na masira ang kasal niyong dalawa dahil lang sa matinding pag-iisip ng mga negatibong bagay. Cheer up. Hindi pa katapusan ng mundo. Asawa mo na si Raven at lahat ng karapatan ay nasa sa iyo na, nakangiti nitong sagot sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Pinipilit kong timbangin lahat ng sinasabi niya ngayon pero parang hindi yata kayang tangapin ng kalooban ko eh. Mabigat pa rin sa dibdib ang lahat-lahat. Before mag-lunchtime dumating si Raven ng bahay para sunduin ako. Nakipag-usap ito kina mommy at daddy para humingi ng sorry dahil hindi daw siya nakabalik kaagad. Tahimik lang akong nakikinig. Hindi ako umiimik habang pigil ko ang sarili ko na magpakita ng kahit na anong emotion sa kanila. Ayaw kong umiyak sa harapan nilang lahat. Tama nang si Ate Nicole lang ang nakakaalam sa paghihirap ng kalooban ko ngayon. Tutal naman, nangako ito sa akin na isisekreto daw ang lahat-lahat ng napag-usapan namin. Mapagkakatiwalaan si Ate Nicole at malaki ang tiwala ko sa kanya. Mom, Dad, pasensya na po kayo kung hindi kaagad ako nakabalik, hinging pasensya ni Raven. Ayos lang iho. Malaki ang pasasalamat namin sa iyo dahil inispoiled mo ng husto ang anak naming si Jenny. Alam namin na mahirap hanapin ang pagkain na gusto niya at nagpapasalamat kami sa iyo dahil napakatyaga mong asawa sa kanya, nakangiting sagot ni Daddy. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Anong klaseng pagkain ba ang pinag-uusapan nila? Hindi ko maitindihan. Wala akong ideya. Asawa ko na po si Jenny at mahalaga po siya sa akin. Lahat po ay gagawin ko para mapasaya siya, nakangiting sagot naman ni Raven sa kanila. Hindi ko naman mapigilan ang maikuyom ang kamao ko. Ang plastic niya. Sobrang plastic niya. Mapasaya. Pagkatapos na nangyari kagabi sa palagay niya, kaya magiging masaya pa ako. Siya nga pala, heto pala ang isa sa mga regalo namin sa inyo. International cruise ship ticket at sa susunod na araw ang alis nyo, nakangiting wika ni Mommy sabay abot nito kay Raven ng isang brown envelope. Kaagad namang namilog ang mga mata ko sa gulat. Gosh, magko-cruise kami ni Raven. Dream come true para sa akin yun dahil matagal ko na itong gustong gawin. Actually, makakailang ulit na din akong nakapag-cruise pero gusto kong ulitin ngayon. Naku, thank you po, Dad, Mom. Medyo matagal na din po nababangit ni Jen sa akin na gusto niya daw po talagang mag-cruise. Hindi lang natupad muna dahil ilang buwan din po siyang pinahihirapan ng morning sickness niya.
Ngayong maayos na po ang lahat, siguro ito na din ang pagkakataon para makapaglibot siya. Nakangiting sagot ni Reven dito. Pigil ko ang sarili ko na mapaismid. Lalo na nang mapansin ko ang ngiti na nakaguhit sa labi nitong si Raven habang nagsagalita. Hinawakan pa nga nito ang kamay ko at bahagyang pinisil eh. Ganoon ba? Well, wala kaming ibang hangad kundi ang kaligayahan yung dalawa. Habang hindi pa nangangaganap, si Jenny sulitin niyo na ang pagkakataon na makapamasyal kayo, sabat naman ni Daddy. Yes po. Iyan po ang plano ko ngayon. Salamat po ulit sa tiket, nakangiting sagot naman ni Raven. Pagkatapos noon, iginya ako nito pa tayo bago ito nagpaalam. Paano ba iyan Mom, Dad, uwi na po muna kami ng bahay. Thank you po sa lahat-lahat. Promise po, gagawin ko po ang lahat para maging masaya sa piling ko si Jenny. Naman iho. Malaki ang tiwala namin sa iyo at buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang bunso namin, ani Mommy at pagkatapos noon, ako naman ang binalingan nito. Congratulations anak. Maging mabait at mapagmahal kang asawa kay Raven. Hangad namin ang kaligayahan niyo. I will, Mom, and thank you din po. Mahal na mahal ko po kayo, mahina kong bigkas sabay bumitaw sa pagkakahawak ni Raven at mahigpit na niyakap si Mommy. Hindi ko na din napigilan pa ang muling maluha. I really missed her. Medyo matagal na din kaming hindi nakakapag-bonding saka feeling ko mas masaya ako noong nandito ako sa bahay na ito kumpara ngayon eh. Kung pwede lang talagang ibalik ang nakaraan, mas gustuhin ko na lang sigurong maging single habang buhay kaysa pumasok sa isang relasyon na sa bandang huli, masasaktan lang ako. Ano ka bang bata ka? Bakit ka ba umiiyak? Natatawang wika naman ni Mommy sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapahikbi. Mamimiss ko po kayo eh, sambit ko. Paanong mamimiss 9 days lang naman kayo sa barko? Ikaw talagang bata ka, tumahan ka na nga dyan. Hindi ka ba nahihiya sa asawa mo at hanggang ngayon napakaiyakin mo pa rin, natatawa nitong wika. Napasulyap muna ako kay Raven bago ko ito sinagot. Sanay na po siya sa akin, Mom, mahinang sagot ko pagkatapos noon, kusa na akong bumitaw dito at si Daddy naman ang hinarap ko. I love you, Dad, madamdamin kong bigkas. Kaagad namang gumuhit ang masayang ngiti sa labi ni Daddy bago sumagot. I love you too, anak. Mag-iingat ka. Excited na akong makita ang apo ko sa iyo. Thank you po. Thank you, Daddy, bigkas ko at kagaya kay Mommy kanina, niyakap ko din ito ng mahigpit. Nako, napaka-sweet naman ng anak ko. Kung saan lumaki at nag-asawa naging emotional yata, natatawang bigkas nito. May epekto ng pagbubuntis yan. Hayaan mo na, narinig kong sabat naman ni Mommy. God, kung alam lang nila ang tunay na nararamdaman ko ngayon. Kung alam lang sana nila ang dahilan kung bakit ako umiiyak ngayon, ano kaya ang maipapayo nila sa akin? Pagkatapos ng medyo mahaba-habang paalaman, tuluyan na din kaming sumakay ng kotse ni Raven at ilang saglit lang, laman na kami ng matraffic na kalsada. Habang nasa biyahe kami, naging tahimik ako. Gusto kong mag-isip at iiwasan ko ng magsalita ng mga bagay-bagay na baka pareho lang kaming masasaktan. Jen, I am sorry, narinig kong sambit ni Raven. Nakatutok ang mga mata nito sa unahang bahagi ng sasakyan habang wala akong nababasang kahit na anong ekspresyon sa mukha nito. Supposed to be masaya kami ngayon pero heto, ang hirap. Sobrang hirap. Sorry for what? Mahinahon kong sagot kay Raven. Sorry for everything. Sa nangyari sa kagabi at sa kalimutan mo na iyon. Ayaw ko ng pag-usapan pa ang tungkol sa bagay na iyan. Seryosong sagot ko. Jen, galit ka ba sa akin? Raven, ano sa palagay mo ang mararadaman ko? Alam mo, bakit niyaon ko pa natuklasan kung kailan kasal na tayo? May iba kang babaeng gusto tapos pinakasalan mo ako, halos maiyak kong sagot. Kasalanan ko pero maniwala ka man sa akin or hindi masaya ako sa tuwing nakakasama kita. Masaya ako na nasa tabi kita. Kaya nga kita pinakasalan dahil masaya ako at kontento ako nakasama ka. Seryosong sagot nito sa akin. Pero hindi mo ako mahal, Raven. Hindi mo ako mahal, malakas ang boses at umiiyak kong sambit. Hindi mo ako mahal at alam kong hindi mo ako matututunan na mahalin dahil may iba kang babaeng gusto. May iba kang babaeng mahal, malakas ang boses na sagot ko. Gusto kita, Jen. Gustong gusto ko ang lahat sa iyo,
seryosong sagot niya. Mapakla naman akong tumawa. Gusto mo ako or gusto mo lang ang katawan ko? Walang paligoy-ligoy kong tanong dito. Hangat maari, ayaw ko na sanang pag-usapan pa ang tungkol dito eh. Kaya lang, nauna siyang buksan ang topic na ito, kaya mas mabuti pa nga siguro na ngayon palang magkalinawan na kami. Hindi ganoon. Come on Jen, I think kailangan na nating ihinto ang pag-uusap tungkol sa bagay na ito. Masyado ka ng emotional eh. Baka kung mapaano pa ang baby natin, sagot niya naman kaagad. Okay lang si baby. I think kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa bagay na ito, Raven. Hindi ko kaya ang ganito. Hindi ko din kayang makisama sa isang lalaki na alam kong may ibang babaeng laman ang puso. Seryosong sagot ko sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Seryosong tanong niya. Maghiwalay na tayo. Yes, mabuti pang maghiwalay na lang tayo para matapos na ito. Seryosong sagot ko sa kanya. Hindi. Ayaw ko, hindi pwede. Seryosong sagot niya sa akin. Hindi pwede. Bakit? Bigyan mo ako ng rason kung bakit hindi pwede. Seryosong tanong ko. Muli akong napatingin sa labas ng kotse, ngayon ko lang napansin na nakahinto na pala kami sa gilid ng kalsada. Ni hindi ko man lang napansin iyon. Dahil magkakaanak na tayo. Kapag maghiwalay tayo, walang ibang mas kawawa kundi ang anak natin. Ayaw mo ba siyang bigyan ng kumpletong pamilya? Seryosong tanong niya. Lumuluhang napakapa naman ako sa aking tiyan. Yes, tama siya. Paano na ang anak namin kung sakaling maghihiwalay kami? Pero kaya ko ba talaga? Kaya ko ba talaga siyang pakisamahan gayong alam ko na hindi niya ako mahal? Naguguluhan ka lang kaya ka nagkakaganyan, Jen. Saka, hindi din ako papayag na maghihiwalay tayo. Nakalimutan mo na ba sabay tayong nanumpa sa harap ng dambana na magsasama tayo sa hirap at ginhawa? Seryosong sagot niya sa akin. Muli isang malungkot na ngiti ang kumawala sa labi ko. Muli akong tumitig sa kawalan bago umiling-iling. Kalooban ko lang ngayon ang nahihirapan, Raven. Ako lang ang nasasaktan. Simula nang nangyari kagabi, hindi na tayo magiging kagaya ng dati, seryosong sagot ko sa kanya. Napansin kong napatiim bagang ito. Seryoso akong tinitigan bago nito hinawakan ang aking kamay. No. Hindi mangyayari iyan. Sisiguraduhin ko na walang magbago. Mahalaga ka sa akin, Jen, at hindi ko hahayaan na mawala ka sa akin, seryosong bigkas niya. Hindi naman ako nakaimik. Ewan ko ba feeling ko, hindi ko na kaya pang maniwala sa kung anuman ang mga sinasabi niya ngayon. Masyado kasi talaga akong nasaktan eh. Pagdating ng bahay, nagyaya si Raven na sa dining area daw muna kami didiretsyo. Nagpaluto daw siya ng mga paborito kong pagkain. Tatanggi na sana ako pero nang mapansin ko ang lungkot sa mga mata ni Raven, napapayag niya din ako. Wala eh. Alam ko sa sarili ko na hindi ko din naman kasi siya kayang tiisin eh. Pero syempre, kailangan ko talagang turuan ang sarili ko na dumistansya na muna sa kanya. Hindi kasi pwedeng basta na lang ako magpadala sa nararamdaman ko. Mas lalo lang kasi akong masasaktan. Pagdating ng dining area, tumampad sa paningin ko ang mga pagkain na maayos na nakahain sa ibabaw ng mesa. Halos lahat nga ay mga paborito ko pero dahil siguro sa malungkot ako, hindi ko iyon na-appreciate. Wala akong ganang kumain at mas gusto ko na lang sigurong tumunganga na lang muna. Jen, here. Kainin mo ito. Para maging malusog kayong dalawa ni baby. Nakangiting wika ni Raven sa akin, kasabay ng paglalagay niya ng mga pagkain sa pinggan ko. Hindi naman ako umimik. Hinayaan ko lang siya kahit na alam ko sa sarili ko na wala naman akong balak na kumain. Alam kong dismayado ka sa mga nangyari. Sorry, pinagsisisihan ko din ang lahat-lahat. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganitong sitwasyon. Tama ka, kung saan tayo ikinasal saka naman tayo nagkakaganito, seryosong wika niya. Bakit nga ba? Ang daming babae dyan pero bakit ako pa ang ginawa mong panakip butas sa kanya? Halos maiyak kong tanong dito. Ayaw ko na sanang ungkatin pa ang tungkol sa bagay na ito dahil nasasaktan lang ako pero hindi talaga pwede. Hindi ko kayang magsawalang kibo. Dahil gusto kita. Gustong-gusto kita simula pa lang noong una pa lang kitang nakita, Jen. Gusto. Gusto mo ako? Nakakainis ang ganyang dahilan, Raven.
Ni hindi mo man lang ba naisip na posible akong masaktan kapag malaman ko na may iba kang babaeng mahal? Umiiyak ko ng sambit. Jen, hindi ka dapat mag-isip ng mga ganyang bagay. Okay, gusto mo talagang marinig ang tungkol sa kanya? Ang tungkol kay Fiona? Sige, hayaan mo akong magkwento, seryosong wika niya sa akin. Pasimple ko namang pinunasan ang luha sa aking mga mata bago ako sumagot. Paano kayo nagkakilala? Alam mo bang halos lahat ng makaibigan ni Fiona, kilala ko? Magpinsan kami. First cousin actually, bigkas ko. Asawa na kita ngayon at ayaw ko nang magsekreto pa sa iyo. Ayaw ko nang makita pa ulit na mangyari ang nangyayari ngayon sa hinaharap. Kahit na ano ang mangyari, alam ko sa sarili ko na ikaw lang ang gusto kong makasama hanggang sa pagtanda. Mananatili ako sa tabi mo, Jen. Magiging magaspang man ang pakikitungo mo sa akin dahil sa mga nalaman mo, wala akong balak na umalis sa tabi mo, seryosong bigkas niya. Hindi naman ako nakaimik. Maaring nagustuhan ko si Fiona dahil una ko siyang nakilala kumpara sa iyo, pero siguro kung una kitang nakilala, baka mas nauna din kitang magustuhan. Pero wala na iyon. Nakalimutan mo na ba may asawa na ang pinsan mo? Kasal na siya sa lalaking mahal niya at tangap ko iyon. Hindi ka isang panakip butas sa akin, Jen. Mahalaga ka sa akin or maybe baka nga mahal kita dahil sa tuwing hindi kita kasama, namimiss kita. Sobrang namimiss kita, seryosong bigkas niya sa akin. Muli akong naluha. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinasabi niya ngayon sa akin na baka mahal niya na ako eh. Hindi kasi siya sigurado. Ang unfair niya. Dapat kasi bago niya ako pinasakalan, sinigurado niya muna sa sarili niya kung talagang mahal niya ako para hindi ako masaktan ng sobra kagaya ngayon. Never na naging kami ng pinsan mo. Nagkasama kami sa isang training. 5 taon din iyon. Kaibigan, kabady lang ang turing niya sa akin samantalang ako, nabihag yata sa ganda niya noon. Pero hindi ako gumawa ng kahit na anong bagay. Hindi ko din siya niligawan bilang respeto sa kanya, dahil alam kong may asawa na siya, muli niyang wika. Noong nagpakasal si Fiona kay Harry, hindi ako nakaramdam ng kahit na anong sakit. Alam mo ba kung bakit? Dahil buong oras ng kasal nila ay wala akong ibang ginawa kundi ang titigan ka. Ikaw lang ang nakikita ko noon sa simbahan at sa isang iglap, bigla din akong nangarap na sana ikasal din ako sa babaeng walang iba kundi ikaw. Seryosong wika niya. Muli akong naluha. Grabe naman siya sa akin. Bakit ba ganito siya? Bakit ba ang galing niyang magsalita? Totoo kaya ang sinasabi niya or baka naman inuuto niya lang ako para hindi na ako muling magalit pa sa kanya? Jen, siguro minahal na kita una pa lang kitang nakita. Maniniwala ka man sa akin or hindi, hindi ako magsasawang alaagan ka. Intindihin ka sa mga tantrums mo at lahat ng inis at galit mo sa akin, tatangapin ko, nakangiti muling wika nito. Sa narinig kong mga salita mula sa kanya. Mas lalo na lang tuloy akong napahagulhol ng iyak. Shit, bakit napakatamis ng mga salitang binitiwan niya? Feeling ko tuloy lahat ng tampo na nararamdaman ko sa kanya ay biglang naglaho. Kasalukuyan akong nakatupo dito sa living room habang nakatitig sa kawalan. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa aking mga natuklasan. Naikwento sa akin ni Raven kanina na nagkasama daw silang dalawa ni Fiona sa isang training. Training sa isang samahan kung saan they have license to. Hey, ano ang ginagawa mo dito? Kanina pa kita hinihintay sa kwarto. Hindi ka ba napagod sa biyahe? Naputol lang ako sa malalim kong pagmumuni-muni nang bigla akong lapitan ni Raven. Galing na ito ng kwarto at mukhang nakaligo na. Dito na muna ako. Hindi pa naman ako inaantok sagot ko din kaagad sa kanya. Okay, sasamahan na kita dito't saka magpapaalam na din ako sa iyo. Mamayang gabi, may mission kami kasama ng mga kabady ko and... Raven, hindi ba pwedeng huminto ka sa trabahong iyan at mag-focus na lang sa negosyo? Seryosong sagot ko sa kanya. Ni hindi ko na hinintay pa na matapos siyang magsalita at kusa ko nang pinutol iyon. Jen, akala ko ba na pag-usapan na natin ito kanina? Actually, kaya nga ayaw ko na sanang sabihin sa iyo ang tungkol sa ganito kong trabaho dahil alam kong pipigilan mo ako, nakangiting sagot niya. So, ano naman ngayon kung pipigilan kita? Raven, look, malapit na tayong magkaanak at alam ko kung gaano kadelikado ang trabaho mong iyan. Alam kong unfair para sa iyo ang hinihiling kong ito
dahil hindi din naman biro ang 5 taon mong training kaya lang, natatakot ako. Paano na lang kung may masamang mangyayari sa iyo? Hindi ko siguro kakayanin na maagang mabiyuda. Seryosong sagot ko sa kanya. Hey, Jen, ano ka ba? Bakit ba napaka-advance mong mag-isip? Hindi mangyayari iyan. I swear, mag-iingat ako. Hindi ako mapapahamak sa trabahong ito lalong-lalo na at hindi ko din naman hahayaan na maaga kang mabiyuda. Nakangiting sagot niya sabay upo niya sa tabi ko at hinawakan ako sa aking kamay. Hindi mo ba ako kayang pagbigyan sa nais kong iyan, Raven? Kung talagang mahalaga ako sa iyo, huwag kang umalis. Kakatapos lang natin ikasal kahapon tapos balik mission ka kaagad. Napakawalang puso naman ng boss mo, nakalabi kong sagot. Nagulat na lang ako dahil malakas itong tumawa. Well, tawag ng duty at hindi ko pwedeng baliwalain, Jen. Hayaan mo, bago maghating gabi, makakauwi na ako niyan. Pwede mo akong hintayin at pwede ding matulog ka na muna, nakangiting muling bigkas niya. Wala kang dapat na ipag-aalala. Maliit na tao lang naman ang huhulihin namin muli niyang bigkas. Wala na din akong nagawa pa kundi ang tumango na lang. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Mukhang hindi ko na siya mapipigilan pa Tawag ng misyon at bago ko nakilala itong si Raven, ito na talaga ang trabaho niya. Siguro, magdadasal na lang ako para ligtas siyang makauwi dito sa bahay. Kahit papaano naging open din naman sa akin na ikwento niya ang sarili niyang buhay. Kahit pala hindi siya magtatrabaho sa kumpanya ng mga magulang niya, kayang-kaya niya din pala akong buhayin dahil liban sa naging bahagi ito ng isang organisasyon, may sarili din pala itong mga negosyo. Isa na doon ang mga jewelry shop at may sarili din pala itong printing company. Nangako pa nga ito sa akin na one of these days, isasama niya ako sa sarili niyang negosyo. Siyempre excited ako. Masaya din ako dahil kahit papaano nagkwento na din ito sa kung sino ba talaga ito. Hindi ko din maiwasan na hangaan siya. Alam kong kahit papaano, magiging maayos din ang pagsasama namin. Never ko na din babangitin pa ang tungkol sa feeling niya sa pinsan kong si Fiona. Magiging masaya na lang din siguro ako dahil siya ang kasama ko ngayon. Maging kontento na lang ako na katabi ko siya palagi. Iyon lang naman lalo na at ipinapakita at ipinaparamdam niya sa akin kung gaano ako kahalaga sa kanya. Kinagabihan, kagaya ng sinabi ni Raven, bago mag-alas 7 ng gabi, umalis na ito. Abot-abot naman ang kaba na nararamdaman ng puso ko, pero tinupad din naman ito ang pangako sa akin. Bago nga maghating gabi, umuwi ito na dala ang balitang nagtagumpay sila sa kanilang mission. Hindi na din ako nagtanong kung sino ang kasama niya sa mission na iyon. Magtitiwala ako alang-alang sa pagsasama namin. Yes, iyon na nga lang siguro ang gagawin ko para sa katahimikan ng pagsasama namin. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Nagkatipon-tipon ang angka ng mga Sebastian at De La Fuente sa mismong mausoleum kung saan nakahimlay sila Lola Ashley at Lolo Ryder. Kay bilis ng panahon. Hindi ko akalain na sa loob ng 2 taon na iyon, wala akong ibang naranasan sa bisig ni Raven kundi puro saya. Hindi ito nagkulang sa akin. Lahat ng gusto ko ibinibigay nito. Naging mapagmahal at huwaran din itong ama sa anak naming si Reyna Jean. Wala na akong mahihiling pa at hindi din ako nagsisisi dahil kahit sa mga nalaman ko noon, patuloy ko pa ring ipinagtakatiwala ang puso ko dito kay Raven. 1 linggo na din itong resigned sa samahan na sinalihan niya. Sa wakas, pinakingan niya din ako. Kasapi pa naman din siya ng organization pero hindi na siya sasali sa mga mission. Of course, kahit papaano naging panatag din ang kalooban ko. Ang pinsan ko naman si Fiona ay kasapi pa rin ng kanilang organisasyon. Hindi ko lang alam kung may alam ba dito Harry pero kung meron man, well believe ako sa kanya. Nakakakaba kaya sa tuwing nasa mission ang asawa mo? Danas ko iyan kay Raven lalo na at maraming beses na itong umuwi na may sugat or pasa. Hindi man ganoon kalalala but still, nakakatakot pa rin. Lolo, Lola, kumusta na kayo? Nakita niyo po ba? May asawa na din po ako sayang-alang dahil hindi niyo nahintay ang apo niyo sa akin bago kayo nagpaalam. Pero alam niyo po, masayang-masaya ako ngayon dahil alam ko at ramdam ko sa sarili ko na mahal ako ng asawa ko. Salamat po sa lahat-lahat, Lolo at Lola. The best po talaga kayo. Mananatili po kayo sa puso at isipan namin kahit na ano paman ang mangyari.
Happy birthday in heaven, Lola Ashley, nakangiting muli kong sambit. Yes, birthday ni Lola Ashley ngayon kaya nandito kami sa puntod nila. Gusto naming i-celebrate iyon na kasama sila, kaya kahit na maliit ang lugar at medyo mainit ang panahon, nagsisiksikan kami. Walang reklamo dahil minsan lang naman itong mangyari eh. Minsan lang itong dumating sa buhay namin. Pagkatapos kong mag-iwan ng mataimtim na dasal muli akong napahawak sa braso ni Raven. Tahimik din ito sa tabi ko habang karga nito ang anak namin na si Reyna Jean. Gutom ka na ba? Gusto mo ikuha kita ng makakain, nakangiting tanong nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Itong asawa ko, hindi pa rin nagbabago. Kagaya pa rin siya ng dati. Palaging tanong sa akin kung gutom na ba ako, kaya feeling ko tuloy, ang hirap nang ibalik sa dati ang katawan ko. Mula sa medium size, large size na ako ngayon. Nagkalaman talaga ako dahil dito kay Raven eh. Walang ibang bukang bibig kundi tanungin ako kung gutom na ba ako or kaya kapag lumalabas ito, kadalasan pagkain ang pasalubong nito sa akin. I think sa labas tayo kakain. Nakapila pa ang iba pang miyembro ng angkan para makapasok dito sa mausoleum, kaya hindi tayo pwedeng kumain dito sa loob. Sagot ko din naman sa kanya. Ah, nga pala. Hindi tayo kasya pero may tent naman at mga upuan sa labas eh. Saka may baby tayong dala kaya priority tayo sa malilim ng lugar, nakangiting sagot nito sa akin. Muli akong natawa at sabay na kaming naglakad palabas ng mausoleum. Sobrang gaan ng pakiramdam ko. Genuine din ang ngiti sa labi ko habang inililibot ko ang tingin sa buong paligid. Imagine, ang laki pala talaga ng angkan namin. Kumpleto kami at nandito din ang bakla kong pinsan na si Kuya Ate Divina na pala ngayon. Well, tuluyan na itong nagladlad eh. Dinig ko nga nabugbog daw ito ni Uncle Dominic. Frustrated ito kay Kuya Ie dahil ang akala niya lalaking lalaki ito at kaya hindi ito nagi-girlfriend dahil maselan lang pagdating sa mga babae. Until, si Uncle Dominic na mismo ang nakahuli dito. Nakasalubong nila sa airport na nakadamit pambabae at ayon na nga, the rest is history. Heist, grabe talaga. Ang bilis ng mga pangyayari. Sobrang bilis ng panahon. Kaos, dyan dito kayo oh. Ako na muna ang magkakarga kay Baby Reyna para makakain kayo ni Raven. Napukaw lang ako sa pagmumuni-muni nang narinig ko ang masayang boses ni Fiona. Ilang saglit akong napatitig dito sabay ngiti. Mabuti na lang talaga sa pwesto nila ay may dalawa pang bakante. Pwede na kami doon. Sure, gutom na nga kami ng asawa ko eh. Hawakan mo na muna si Baby Reyna para makakain kami ng maayos, nakangiting sagot ko din naman kaagad dito. Huwag na, sweetie. Ako na ang hahawak kay baby. Kayang-kaya kong kumain kahit karga ko ang anak natin, sagot naman kaagad ni Raven sa akin. Talaga? Wow, okay sige na nga. Ang damot mo talaga Raven pagdating sa anak mo. Hahawakan lang naman eh, kunwari yamot na sagot ni Fiona. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Mag-anak ka na kasi. Nauna kang ikinasal sa akin pero naunahan pa namin kayong magkaanak, nakangiting sagot ko. Soon. Very very soon. Gusto ko nga, triplets kaagad para isang irehan lang eh. Nakangiting sagot nito sa akin. Saka gusto pa namin ni Harry i-explore ang pagsasama namin. We are planning na baka next year na lang siguro. Bahala na. Hindi naman kami nagmamadali eh, nakangiting muling sagot nito. Muli akong natawa. Napatitig kay Raven bago nagsalita. Kami naman ni Raven, gusto na naming sundan kaagad Baby Reyna dahil balak naming mag-anak ng marami. Gusto naming dalawa ng malaking pamilya. Sagot ko din naman kaagad muli akong napahawak kay Raven na noon ay sinisenyasan na ang mga nag-serve ng mga pagkain. Mukhang itong asawa ko yata ang gutom eh. Ay wow! Bongga! Sa bagay, yan ang tama. Gusto ko din sana ng ganyan kaya lang basta ewan ko ba. Bahala na talaga, muling sagot nito sabay tayo. Siya nga pala, papasok muna kami sa loob. Hindi pa ako nakapag-alay ng dasal kina lolo at lola eh. See you late, Jen, Raven, wika ni Fiona at nagmamdali na silang umalis ni Harry. Nang kaming dalawa na lang ni Raven ang naiwan dito sa table, naramdaman ko ang paghawak nito as kamay ko. I love you, madamdamin itong bigkas sa akin. Automatiko na gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi ko habang titig na titig ako sa kanya.
Yes, alam ko sa sarili ko na ako talaga ang mahal niya. Na akin talaga ang puso niya. Hindi kami magiging masaya sa loob ng 2 taon kung hindi, di ba? Walang third party na naganap sa pagitan naming dalawa at never na din tumingin pa sa ibang babae itong si Raven. Naging tapat siya sa akin kaya naman alam ko sa sarili ko na kaming dalawa ang magkasama hanggang wakas. I love you too. Ang laki ng epekto na ginawa mo sa buhay ko, Raven. Hindi mo ako binigo. Pinaramdam mo sa akin kung gaano ako kahalaga sa buhay mo. Naluluha kong sagot at hindi ko pa nga mapigilan ang mapapikit ng bigla niya na akong halikan sa aking noo. Hindi kita bibigyan, Jen. Promise, mananatili akong tapat sa pamilya at pagsasama natin hanggang wakas.